Sa panahon ng isang pagsusuri sa nuklear, hindi sinasadyang binago ng pamahalaan ng Pransya ang isang pugad ng mga butiki at taon ang lumipas isang malaking halimaw ang sumalakay sa sangkatauhan. Ngayon ay balikan natin ang kwento ng pelikulang Godzilla mula sa taon ng 1998. Sa nakaraan ng sangkatauhan ay nag-eeksperimento sa maliit na isla malapit sa France at ganap na hindi pinansin ng mga hayop na naninirahan sa isla. Ang militar ay kalaunan sinubukan ang kanilang nuklear na bomba sa karagatan na nagdulot ng malaking pagsabog na sumira sa lahat ng madaanan nito at ang radiation ay nagawang baguhin ang genetika ng mga reptilya sa loob ng isla na tiyak na magdudulot ng sakuna sa hinaharap. At maraming taon pagkatapos ng eksperimento isang barko ng Japanese sa loob ng karagatan ay nagplaplanong umuwi dahil natapos na nito ang panghuhuli para sa kanilang paglalakbay. At bago pa makabalik ang mga tao mabilis nilang napagtanto na may mali habang lumitaw sa kanilang radar na may higanteng papalapit sa kanilang daan. Walang pagpipilian ng mga tao kundi patunugin ang alarm habang nagmamadali ang lahat patungo sa navigation room upang ilayo ang barko sa pagtama. Gayunpaman ang bangka ng mga tao ay kalaunan tinamaan ng malaking nilalang at madali nitong binutis ang pader at pinatay ang lahat ng tao na nasa malapit. At sa lalong madaling panahon nagawa ng halimaw na palubugin ang buong barko at pinatalsik ang mga tao gamit ang malaking buntot nito. Samantala isang biologist na nagngangalang Nick ay papunta sa isang radioactive zone upang mapag-aralan nito ang radiation kung papaano nito naaapektuhan ang mga nilalang sa malapit. Lumabas ang lalaki mula sa kanyang sasakyan at nagmadaling pumunta sa malapit na lupa kung saan ginamit nito ang electric rod upang pilitin na lumabas ang bulate sa ibabaw. At bago nito kolektahin ang mga sample mabilis nitong napansin na may mali habang nakita nito ang ilang sundalo na patungo sa kanyang lugar. At mabilis inihayag na nasa lugar ang militar upang humingi ng tulong sa lalaki dahil kailangan nila ang biologist upang suriin ang isang kakaibang nangyari kamakailan lamang. At sa lalong madaling panahon si Nick ay dinala sa isang eroplano at inilipad sa isang isla malapit sa Pasipiko kung saan siya ay nakarating sa malapit na baybayin. Sinalubong ito ng General ng Estados Unidos na dinala ang lalaki patungo sa isang lugar kung saan ang mga sundalo ay nag-set up ng parameter sa lupa. At mabilis inihayag na nakita ng mga tao ang napakalaking footprint sa kalapit na paligid na hindi maaaring gawin ng anumang nilalang sa mundo. At ang mas nakakaintriga ay ang mga higanteng footprint ay maraming residuo ng radiation at ibig sabihin na ang nilalang ay radioactive din. At sa kabutihang palad nahanap ng mga sundalo ang ilan sa nakaligtas sa barko ng mga Japanese ngunit ang lalaki ay tila nabaliw at sinasabi lamang nito na ang nilalang ay si Godzilla. At sa lalong madaling panahon ng grupo ay dinala sa malaking barko ng Japanese na napunta sa Pangpang. At nang makarating sa lugar natulala sila sa kanilang nakita habang nakita nila kung paano nawasak ang barko at ang hindi nila alam na ang halimaw ay mas nakatuon sa mas marami pang sasakyang pangisda habang ang tatlong barko ng Amerika ay tila nakakulong sa loob ng karagatan. Gayunpaman bago pa malaman ng mga tao kung paano sila makakaalis sa lugar nagsimulang hilahin ng mga barko patungo sa ilalim habang sinusubukan ng mga tao na putulin ang lubid. Ang kanilang plano ay kalaunan hindi gumana dahil ang kanilang mga barko ay nagsimulang lumubog ng mabilis patungo sa sahig ng karagatan at nilunod ang lahat ng mandaragat. At sa lalong madaling panahon natanggap ng militar ang balita sa insidente at napagtanto ng mga tao na sila ay nasa malaking problema dahil ang nilalang ay nasa labas ng New York City. Naisip ng grupo na isa itong prehistoric na dinosaur na hindi kailanman nawala ngunit iniisip ni Nick na ang nilalang ay bagong species na nilikha ng eksperimento ng mga tao sa nuclear. At sa kabilang banda isang matandang lalaki ang nangingisda sa baybayin ng New York at mabilis na nakahuli ng tila isang malaking isda habang ang fishing rod nito ay hinila patungo sa tubig. At ang hindi nito inaasahan ay ang nahuli nito ay isang higanteng kaiju na patungo sa kanya at winasak ang lahat ng nasa daan. Nagawa ng halimaw na makarating sa baybayin habang nagdudulot ito ng kaguluhan sa kalsada at nagsimula nitong wasakin ang lahat gamit ang malaking paa nito. Ang dambuhalang kaiju ay mabilis umatake sa isang construction na sasakyan at itinaas ang makina sa ere at dinurog ang lahat ng nasa loob nito. At sa kaparehong oras ang mayor ng lungsod ay nagbibigay ng talumpati sa lahat ng kanyang taga-suporta habang pinanggako nito sa lahat ng tao ang magandang hinaharap at hindi napansin na ang lahat ay nasa panganib. At sa lalong madaling panahon ng lupa ay nagsimulang manginig na tila may matinding lindol habang ang mga tao ay ganap na nalilito sa nangyayari. Gayunpaman lahat ng tao ay nagsimulang tumakbo para sa kanilang mga buhay nang makita nila ang higanteng halimaw na patungo sa kanila at dinudurog ang lahat ng madaanan nito. Ang halimaw ay kalaunan nakapasok sa sentro ng bayan at sinira ang lahat ng gusali sa kaparehong oras habang ang isang mamamahayag na si Victor ay mabilis itong napansin at nagsimulang sundan ang nilalang dala ang kanyang kamera. Ang lalaki ay nagsimulang tumakbo patungo sa mga tao habang tumatalon sa mga sasakyan at kalaunan ay nakarating sa harap mismo ng higanteng nilalang.
Mabilis na kinuha ni Victor ang pagkakataon at nagsimulang kunan ng halimaw habang humakbang ito sa itaas niya at tumapak sa kanya. At sa kabutihang palad hindi tinamaan ng nilalang ang mamamahayag bago tuluyang lumayo at nagawang makaligtas. At matapos ng nakakakilabot na pag-atake sa lungsod ng militar ay kalaunan dumating kasama ang siyentipiko habang sinusubukan nilang alamin kung ano ang pwede nilang gawin upang pigilan ang halimaw habang ang lahat ng mga tao ay nagpapanik sa labis na takot at sinusubukan na makaalis sa lungsod sa lalong madaling panahon. Samantala ang alkalde ay bumalik sa sentro ng bayan at sinisikap na tiyakin na ang lahat ng mga sponsor ay nasa kontrol at hindi napagtanto na ang isang misteryosong lalaki na si Roach ay lihim na naglagay ng bug sa kanyang kamiseta. At mabilis ibinunyag na si Roach ay isang secret agent na nagtatrabaho para sa gobyerno ng France at sinusubukan nilang tiktikan ang mga operasyon ng Amerikano para sa pagharap kay Godzilla. Gayunpaman ang gobyerno ng Amerika ay walang ideya tungkol sa kung ano ang dapat nilang gawin dahil nawala nila ang pagsubaybay sa higanteng halimaw. At sa kabutihang palad nagawa ng mga sundalo na mahanap ang bagong lokasyon ng Kaiju habang mabilis silang nagmadali sa loob ng subway at dumating sa ibaba kung saan nakita nila ang malaking tunnel na hinukay. Ang mga tao ay sinimulan na suriin ang lugar habang plano nilang sundan ang halimaw sa butas ngunit mabilis na nakaisip si Nick ng mas mahusay na plano. At sa lalong madaling panahon ang militar ay nagsimulang mag-set up ng parameter sa labas ng kalye habang ang maraming truck ay umaatras patungo sa kaparehong lokasyon at nagtapon ng 1 toneladang hayop mula sa dagat sa ibabaw ng lupa. At mabilis na ibunyag na plano ni Nick na akitin ang kaiju sa butas habang tatapusin nila ito gamit ang lahat ng kanilang sandata. At pagkaraan ng ilang oras ang mga tao ay nagsimulang makaramdam ng pagyanig mula sa lupa habang sumabog ang manhole mula sa ilalim at kalaunan lumitaw ang halimaw mula sa lupa at hinahanap ang pagkain na nasa malapit. Ang siyentipiko ay namangha sa laki ng halimaw habang lumapit ang kaiju sa kanya at galit na umatungal sa lalaki. At nakapagtataka ang nilalang ay kalaunan nagpa siya na iwan ang siyentipiko habang direkta itong nagtungo sa pagkain at interesado lamang ito na mabusog sa pagkain nito sa mga isda sa lupa. Gayunpaman ang kapayapaan ay mabilis na gambala ng sinabi ng general sa mga sundalo na magpaputok at naging sanhi upang maraming bala ang tumama sa nilalang. At sa kanilang gulat na gawa ng kaiju na iwasan ang mga rocket launcher na nagpasabog sa buong gusali sa likod ng nilalang. Sinamantala ng halimaw ang pagkakataon at mabilis na tumakbo palis sa lugar habang winawasak ang mga tangke sa kaparehong oras at kalaunan lumingon ito at pinasabog ang mga sundalo gamit ang apoy mula sa bibig nito. Ang militar ay napilitang ipadala ang kanilang mga helicopter sa likod ng nilalang habang hinahabol nila ang kaiju sa lungsod. At sa lalong madaling panahon nagawa ng mga tao na i-lock ang halimaw at nagpaputok ng missile patungo sa kalaban ngunit nauwi ito sa pagtama sa isang gusali bilang resulta at ganap na nasira. At dahil walang ibang pagpipilian sinimulan ng helicopter na paputukan ng higanting nilalang habang hinahabol nila ito sa maraming gusali ngunit kalaunan ay nawala ang paningin nila sa kaiju. At sa kabutihang palad nagawa ng mga sundalo na makita ang malaking butas kung saan narinig nila na nasa kabilang panig ang nilalang habang nagsimula silang magpaputok patungo sa kalaban at nagdulot ng malaking pagsabog bilang resulta. At sa pag-aakalang nanalo na sila sa laban nagsimulang magdiwang ang mga sundalo ngunit ang higanteng halimaw ay tumalon mula sa likuran ng mga sundalo at tinapos ang halos lahat sa grupo at iniwan lamang ang isang nakaligtas na desperadong umiwas papalayo. At nakakagulat ang sundalo ay tila nagawang maiwasan ang kaiju ngunit natambangan ito mula sa ilalim ng halimaw sa huling sandali. Mabilis na napagtanto ng mga sundalo na nawala nila ang halos lahat ng kanilang mga sundalo at walang pagpipilian kundi ang sumuko sa ngayon habang ang higanteng halimaw ay umaakyat sa gusali at galit na umaatungal sa tagumpay nito. At sa kabila ng pagkatalo sa malaking nilalang nagawa ni Nick na makuha ang isang mahalagang genetic na bagay mula sa nilalang habang plano nitong alamin kung bakit narito ang halimaw. Mabilis na pumunta ang lalaki sa parmasya upang bumili ng mga kemikal para sa pagsubok ng hormone ngunit nagulat na makita ang kanyang dating kasintahan na si Audrey na tila nagtatrabaho na bilang mamamahayag. At sa kabila ng medyo naiinis pa rin sa kanilang hiwalayan nagpa siya itong patawarin ng babae at dinala ito sa kanyang laboratorio kung saan plano nitong alamin ang dahilan ng pagpunta ng nilalang sa kanilang lungsod. At sa kanyang gulat ang resulta ng hormonal ay mabilis nagpapakita na ang halimaw ay tila buntis at nagpapaliwanag kung bakit nangangailangan ng maraming pagkain ang nilalang at kung bakit ito naghaukay ng mga tunnel sa ilalim upang bigyan ng puwang ang mga sanggol. Napagtanto ng lalaki na ang higanteng halimaw ay malapit ng magparami at mabilis nagpa siya na iulat ang kanyang natuklasan sa gobyerno at iniwan ang kanyang dating kasintahan sa lab habang tinignan nito ang mga lihim na dokumento mula sa gobyerno at ninakaw ito para sa sarili niyang benepisyo. At sa lalong madaling panahon ang general ng militar ay nagsimulang magplano ng isa pang bitag para sa higanteng halimaw ngunit ipinaalam ng siyentipiko sa mga tao na mayroon silang mas malaking problema na haharapin.
Sinabi nito sa lahat na ang Kaijo ay nagplaplanong magsilang sa daan-daang maliliit na halimaw sa lalong madaling panahon na maaaring magiging malaking pinsala para sa buong sangkatauhan. Gayunpaman, bago pa matapos ang lalaki sa pagsasalita, mabilis silang nag-ambala ng isang impormasyon sa telebisyon tungkol sa halimaw at lumabas ang mga footage kasama si Nick. Nakita ng mga tao at mabilis na sinisi ang siyentipiko sa pagtataksil sa kanilang tiwala at inalis ang lalaki sa kanilang team. Gayunpaman, ang hindi alam ng mga ito ay pinagmamasdan din sila ni Roach at ang secret agent ay may ibang plano upang gamitin ang siyentipiko. At sa lalong madaling panahon si Nick ay napilitan na umalis sa gobyerno at nakasalubong nito muli ang kanyang dating kasintahan. Inihayag ng lalaki kung gaano ito nadismaya sa pagtataksil sa kanya ng babae bago tuluyang pumasok sa sasakyan at iniwan ang babae ng nakukonsensya. At habang nakasakay, mabilis na pagtanto ni Nick na tila may mali habang dinala ito ng taxi papalayo mula sa kanyang destinasyon. Sinabi ng siyentipiko sa driver na huminto, ngunit lumalabas na si Roach ang nagmamaneho ng sasakyan at mabilis na sinabi nito sa lalaki na lihim siyang nagtatrabaho para sa gobyerno ng France. Dinala ng lalaki ang siyentipiko sa kanilang lihim na base kung saan isang grupo ng mga sundalo ang naghahanda dahil plano nilang wasakin ang pugad ng halimaw, ngunit kailangan din nila ang tulong ng siyentipiko na sumama sa kanila upang matiyak ang tagumpay ng misyon. Mabilis na sumang-ayon si Nick na dahil ito lamang ang paraan upang iligtas ang sangkatauhan mula sa paglipol sa hinaharap. Samantala si Nick ay nakadamit ng pangsundalo kasama ang mga ahente ng France at madali nilang narating ang parameter na itinayo ng gobyerno. At sa kabutihang palad, nagawang malinlang ng grupo ang mga sundalo habang ipinakita sa kanila ng ahente ang American accent nito at mabilis na nakapasok sa lugar. At ang hindi alam ng grupo na ang militar ay naglagay ng panibagong trap para sa higanteng halimaw habang umaasang mahuli ang nilalang sa kanilang ikalawang pagsubok. At sa lalong madaling panahon, nagawa ng grupo na makarating sa loob ng tunnel at mabilis na nakaramdam ng mga pagyanig sa buong lugar. Ang grupo ay nanunood sa labis na takot habang lumitaw si Godzilla sa malapit na pader at direktang nagmadali patungo sa kanila at nagpilit sa mga sundalo na umatras. Nakita ng mga reporter ang halimaw at napilitan na tumakbo sa kabilang direksyon habang patuloy na kinukunan ni Victor ang Kaijo at nagawang makatakas sa mga huling sandali. At mabilis na ibunyag na si Godzilla ay nagmamadaling umalis sa tunnel at nagtungo ito sa trap ng militar na nagpahintulot sa mga tao na magpatuloy sa pugad ng halimaw. At sa kabilang banda, mabilis nakita ng mga sundalo ang higanteng nilalang sa lansangan habang matyaga silang naghihintay na lumapit ang halimaw sa bitag upang matambangan nila ito. At habang papalapit ang Kaiju, mabilis nitong napansin ang mga tao sa lupa at nagsimulang maalala kung ano ang nangyari nang sinubukan nitong kainin ang mga isda. At nang makita na ang halimaw ay hindi nahuhulog sa trap, napilitang magpaputok ang mga sundalo habang mabilis na tumakbo si Godzilla sa kabilang direksyon. Ang halimaw ay nagmadali sa mga matataas na gusali habang lumitaw ang maraming chopper at sinusubukan na pabagsakin ang higanteng nilalang. At sa lalong madaling panahon, ang nilalang ay tumakbo patungo sa karagatan habang ang mga artilleriya ay nagpapaulan ng mga missile sa halimaw na nagpilit kay Godzilla na tumalon sa ere at sumisid sa loob ng tubig. Gayunpaman, ang laban ay hindi pa tapos dahil ang mga tao ay naglagay ng maraming submarine sa loob ng karagatan bilang pagpigil sa halimaw. Ang hukbong dagat ay kalaunan nagawang ilak ang nilalang at nagpaputok ng kanilang torpedo patungo sa Kaijo, ngunit nagawa ng halimaw na iwasan ang pag-atake kahit ilang beses pa umatake ang mga sundalo. Mas lalong lumala ang mga bagay nang napagtanto ng mga mandaragat na si Godzilla ay patungo sa kanilang sasakyan habang ang mga torpedo ay sumusunod sa nilalang. Sinubukan ng mga sundalo na tumakas kaagad, ngunit ang mga bagay ay huli na dahil binangga ng nilalang ang submarine mula sa ilalim habang ang mga bomba ay ganap na winasak ang grupo. At sa kasamaang palad, ang laban ay hindi pa tapos habang nagsimulang lumangoy si Godzilla pabalik sa isla habang ang ibang barko ay sinimulan siyang sundan. Nakita ito ng mga tao at mabilis na nagpaputok ng kanilang torpedo habang sinusubukan ng nilalang na maghukay sa lupa, ngunit tinamaan ng bomba mula sa likuran at nagdulot ng malaking pagsabog bilang resulta. Ang mga sundalo ay nagsimulang magdiwang dahil sa tingin nila na natalo nila ang halimaw habang dahan-dahan itong bumagsak sa ilalim ng karagatan. Sa kabilang banda, si Nick ay nagpatuloy na maglakbay sa mga tunnel kasama ang mga ahente at kalaunan ay narating nila ang pugad ng halimaw kung saan nakita nila ang daan-daang itlog na nakalatag sa sahig. Napagtanto ng mga tao na kailangan nilang sirain ang mga itlog bago pa ito mapisa, ngunit sa kasamaang palad ang mga sundalo ay hindi nagdala ng sapat na bomba para sa trabaho. Gayunpaman, bago pa nila isipin ang susunod na gagawin, mabilis na rinig ni Nick ang mga vibration sa loob ng itlog at sa lalong madaling panahon isang malaking nilalang ang lumabas mula sa shell at naging sanhi sa pag-vibrate ng iba pa. Napagtanto ng mga tao na sila ay nasa malubhang problema dahil maraming sanggol na halimaw ang nagsimulang lumabas mula sa itlog at nilamon ang pagkain sa lupa sa kaparehong oras.
Ang grupo ay napilitang tumakas agad mula sa lugar habang ang mga nilalang ay nagsimula silang habulin mula sa likuran at sinusubukan silang lamunin. At sa kabutihang palad na gawa ni Nick na makatakas palayo sa mga nilalang kasama ang kanyang kaibigan, ngunit ang ilan sa kasama nila ay hindi maswerte dahil sila ay nilamon ng mga sanggol na halimaw. Napagtanto ng ahente na kailangan nilang panatilihin ang mga nilalang sa loob habang sinabi nito kay Nick na tawagan ang militar upang bombahin ang buong lugar, ngunit ang kanilang telepono ay hindi nakakatanggap ng anumang signal pati na rin ang mga payphone sa lugar. At sa mga oras na mauubuusan na sila ng ideya, mabilis silang nag-ambala ng mga reporter na nahulog mula sa kisame at nagulat si Nick na ang kanyang dating kasintahan ay sinusundan sila sa lahat ng oras. Gayunpaman, sinabi ng babae na alam nito kung paano sila makikipag-ugnayan sa militar, ngunit bago pa matapos ang pag-uusap nila napansin ng grupo na ang mga nilalang ay malapit na sa kanila at nagpilit sa kanila na tumakbo agad. Ang grupo ay kalaunan nagawang makarating sa ikalawang palapag habang nagmadali sila sa broadcasting at mabilis na sinimula ni Victor buksan ang mga kamera habang nagbalita ang babae sa telebisyon. At sa lalong madaling panahon ang lahat ng mga tao sa loob ay nagsimulang mapansin ang babae sa telebisyon habang ipinakita ni Nick sa iba kung saan matatagpuan ang iba pang halimaw at nakiusap sa militar na bombahin agad ang gusali. Narinig ito ng general at nagsimulang utusan ang kanyang mga eroplano na bombahin ang lugar habang napagtanto ni Roach na kailangan nilang umalis sa gusali kung nais pa nilang mabuhay. Ang grupo ay kalaunan bumaba mula sa ikalawang palapag habang tumakbo sila sa pasilyo at sinusubukan na iwasan ang mga halimaw na nasa likuran nila. Gayunpaman, nang marating ng grupo ang harap na lagusan, mabilis nilang napagtanto na ang lagusan ay puno ng mga halimaw na nakaharang sa tanging lagusan palabas. At dahil napagtanto na wala na silang oras, nagpasya si Roach na mag-improvise sa pamamagitan ng pagbaril sa chandelier sa kisame at ginamit ang bumagsak na bagay upang magbigay ng pagkakataon sa kanila na makatakas. Ang grupo ay kalaunan nagawang makalabas mula sa gusali habang ikinulong ang mga nilalang sa loob. At sa lalong madaling panahon ang mga fighter jet ay lumipad sa ere at inilunsad ang rocket patungo sa gusali at lumikha ng isang malakas na pagsabog at ginawang abo ang mga batang kaiju. At sa kabutihang palad nagawa ng grupo na makatakas mula sa napakalaking pagsabog habang tumalon sila palayo sa pagsabog sa tamang oras. At nang maglao, nakita ng tao na ang lahat ng masasamang hayop ay nawasak at iniisip na nanalo na sila sa laban. Gayunpaman, bago pa ipagdiwang ng mga tao ang kanilang tagumpay, mabilis silang nakarinig ng malakas na ingay at lumitaw si Godzilla mula sa pagkawasak. At bago pa ito umatake sa mga tao, mabilis nitong napansin na ang lahat ng mga anak nito ay namatay at isinisi ang lahat sa mga tao. Nakita ito ng grupo at nagsimulang tumakbo para sa kanilang buhay habang sinusundan sila ng kaiju mula sa likuran. At sa kabutihang palad nagawa ng grupo na makahanap ng isang sasakyan habang sinimula ni Roach patakbuhin ito at nagsimulang umalis palayo sa lugar. Gayunpaman, ang halimaw ay walang balak na sumuko at patuloy itong sumunod sa mga tao at halos hindi na makaiwas ang grupo sa higanteng nilalang. Napagtanto ng mga tao na hindi sila makakatakas mula sa kalaban magpakailanman at kalaunan ay nagpasya na magmadali patungo sa isang malapit na tulay, ngunit biglang lumitaw si Godzilla sa harap mismo ng grupo at nagawang makagat ang sasakyan sa kaparehong oras. Mabilis na sinimulan ng halimaw na buhatin ng mga tao palayo sa lupa habang sinusubukan na durugin ang mga ito gamit ang malaking bibig ng nilalang. At sa kabutihang palad nagawa ni Nick na abutin ng electrical wire sa tulay upang gulatin ang nilalang at nagpilit sa halimaw at sinamantala ng mga tao ang pagkakataon at nagsimulang magmaneho papalayo habang patuloy silang hinabol ng nilalang mula sa likuran at mabilis na sinira ang buong tulay sa kaparehong oras. Gayunpaman, bago pa makahabol ang nilalang sa sasakyan, mabilis itong naipit sa mga cable dahilan upang tumali ito sa halimaw. Napansin ito ni Nick at sinabihan ng militar na umatake agad habang mabilis na lumipad ang mga fighter jet sa kaparehong oras at nagsimulang bombahin ang nilalang ng maraming missile. At sa lalong madaling panahon nagawa ng grupo na makarating sa kabilang panig ng tulay habang patuloy na umaatake ang mga eroplano sa kaiju dahilan upang mapasigaw ito sa labis na paghihirap. At kalaunan nagsimula itong bumagsak sa lupa habang dahan-daang lumapit si Nick patungo sa nilalang habang hindi na makatayo ang halimaw. Pinagmasdan ng lalaki ang kaiju at tila naaawa habang isinara ng nilalang ang mata nito sa huling pagkakataon at nagdiwang ang mga tao sa kanilang panalo laban sa higanteng halimaw. At ang hindi alam ng mga tao na sa loob ng pagkawasak ng mga gusali, isang itlog ang nakaligtas at mabilis na lumitaw ang isang kaiju sa kaparehong oras. Salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ito, huwag kakalimutan mag-like at subscribe para sa mga susunod pa nating movie recap.